So, hello, what's up guys? Alamin po natin ang report. Mayroon daw pong nangyari mga sangkay. Ang bansang Amerika daw at ang bansang China, nagalit daw po o nagsalita mga sangkay, nagbabala sa ICC. Mula daw po nung kinuha nila si former President Rodrigo Duterte. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I hope na safe ang lahat. I hope na okay ang lahat. And I hope na may peace of mind ang lahat. Huwag po tayong masyadong tututok mga sangkay o papaapekto sa politics. Remember mga sangkay, ang politika ay madumi. Kung papaapekto po tayo mga sangkay, ibig sabihin, napaka-immature po natin nun. Okay? Well, okay lang makialam na parang may kinakampihan ka o may tinatayuan ka, pero yung tipong kakainin ka na ng politics, wag. Sayang ang oras mo dyan. Okay? Okay, pandaigdigang balita tayo. No? Alamin po natin itong nangyari. Kasi may nagsalita daw po si, itong China at saka bansang Amerika. Laban daw po sa ICC. Alamin po natin. Pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Tayo ay 1.4 million subscribers na. At malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, isubscribe nyo po ngayon ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Okay, eto na. Tingnan po natin ang balita. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay, no? Mabuhay po kayong lahat. Sabi dito, after Trump, China attacks ICC over Duterte arrest. Issues warning. Okay, tingnan natin. Important incident. Sabi dito, this is an important incident. I would like to reiterate that China has always advocated that the International Criminal Court should Ito China mga sangkay ang nagpapahayag. strictly abide by the principle of complementary jurisdiction, exercise its powers prudently in accordance with the law, and avoid politicization and double standards. So, yan po yung babala ng China mga sangkay na i-avoid ng ICC itong kung anuman mga sangkay na double standard na mga desisyon o kung anuman mga paglilitis mga sangkay. Gusto nila na maayos. Kasi alam nyo, unang beses po ito sa kasaysayan, si former President Rodrigo Duterte, siya po yung kauna-unahan mga sangkay na nadala sa ICC mula po sa Asia. So nakakalungkot po talaga ako bilang isang Pilipino. Pro-government ako, pero ako ay naniniwala mga sangkay sa judicial system po natin. Dapat dito si PRRD, hindi po doon sa ibang bansa. Alam nyo mga sangkay, sa totoo lang, medyo naka-question po tuloy ngayon yung judicial system natin. Ano ba? Parang ang tanong tuloy ng international, ano ba? May Supreme Court ba ang Pilipinas? Meron bang mga abogado ang Pilipinas? Meron bang mga judge or meron bang mga justices ang ating bansa? Bakit nandun si former President Rodrigo Duterte, di ba? China's big warning to ICC after Duterte arrest. Kasi ito naman mga sangkay, after US sanctions on ICC over Netanyahu case. Talagang naiipit ngayon yung ICC. So kung ang ginawa nila, tingin ko dito mga sangkay, itong ginawa nila na pagdala, paghablot kay PRRD, magkakaroon ito ng malaking problema sa ICC. Tingin ko lang mga sangkay kasi mga malalaking bansa, kita nyo, giant na mga bansa. China, America number 1. Number 2, China. 'Di ba? Mga higanting bansa ito, mga sangkay na bumabatikos ngayon. Ako guys, sabi ko nga neutral po ako sa mga problemang ito mga sangkay kasi ayaw po natin yung maging panatiko sa mga politicians na yan. Dahil for your information, napudpud na po ako sa pagiging panatiko. From 2015, panatiko po ako kay PBBM at kay PRRD. Talagang mga sangkay. So na-disappoint ako kasi nagkaroon po ng away, nagkaroon po ng gulo. Yung dalawang ito mga sangkay na iniidolo po natin. So ngayon,
Nadala na po tayo. So, gitna na lamang po tayo mga sangkay since sinuportahan po natin ito parehas. Yan ang Trump and Xi Jinping to jointly attack International Criminal Court. Grabe. Yan o, China, ang China daw po nung March 11, nagbigay daw po ng unang reaksyon laban po sa pagkakasakote ni former President Rodrigo Duterte. China's government said it was closely monitoring the situation after Duterte's arrest. So, minomonitor pala ngayon mga sangkay ng China itong nangyari kay PRRD. This is an important incident. China has noted the relevant news and is closely following the development of the situation. I would like to reiterate that China has always advocated that the International Criminal Court should strictly abide by the principle of complementary jurisdiction, exercise its powers prudently in accordance with the law, and avoid politicization and double standards. Alam nyo guys, pagdating po sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte, ano ako dyan mga sangkay? Kumbaga, pabor ako sa ginawa niya. Maliban na lamang po sa mga nadamay mga sangkay, sinasabing nadamay, pero ang pagkakaalam ko, yung mga nadamay mga sangkay, yung mga may gawa nun, nasa kote na. Yung mga pulis, 'di ba? Kagaya po nung nangyari kay Kian, yung kung sino man ang may gawa nun ng mga pulis, nasa kote na po. No, mga sangkay. So, kumbaga, parang ang nangyayari, ang pangyayaring ito, parang noong panahon ng martial law, panahon po ni Apu Lakay. May mga ano doon mga sangkay na may mga nadamay, kumbaga may mga inosente, pero ang may gawa nun mismo, sila Ramos. Hindi po yung tipong pinasa kay Apu Lakay, pero ang ginawa nila, pinasa kay Apu Lakay, mga sangkay, kay dating Pangulong Marcos. So dito, same po kay former President Rodrigo Duterte. So I'm talking to you guys bilang isang neutral, no? Bilang isang gusto ko maintindihan nyo na itong pangyayari mga sangkay, mayroon po talagang may pinanghuhugutan itong nangyari kay former President Rodrigo Duterte. But I want you to understand mga sangkay na si PBBM hindi po ang dahilan kung bakit si PRRD nandun na po ngayon sa Netherlands. Ang may gawa po nito, si Trillanes. Siya po, sila Laila de Lima, mga sangkay, sila po yun. Kaya mga sangkay, hindi po direkta ito kay PBBM. Si Bongbong Marcos, mga sangkay, ay kumbaga, wala po siyang ginawa. Ang ginawa lamang, siguro ang direkta mga sangkay na nangyari, pinabayaan niya si PRRD. Yun po, siguro napuno na rin po si PBBM dahil po sa mga sinasabi sa kanya, mga sangkay, di ba, paulit-ulit, hindi po nagre-reply si Bongbong Marcos kahit maghanap po kayo ng mga wala pong reply si BBM. Pero, kung okay sana sila ni PRRD, nangako nun si BBM Di ba, pumunta pa nga daw po si Bato doon sa tawag dito, Palasyo ng Malacanang. Kinausap siya ni BBM, sabi ni BBM, no, hindi natin papapasukin itong ICC. Kasi once na pinapasok natin yan, parang sinabi na rin natin na lampa yung judicial system natin. 'Di ba? At baka isunod din siya. Kasi alam niyo naman yung West, mga sangkay, pakialamero po yan sa mga bansa.
Kita nyo mga sangkay, pinakialaman si Putin, pinakialaman yung Prime Minister ng Israel. Ang pinagkaiba lang kay PRRD, wala na po siya sa pwesto, mga sangkay, no? So ngayon, si Tatay Digong, actually, mga sangkay, wag po tayo magpadala sa emotion, ha? Ako, kung pinag-uusapan ng emotion, gusto ko talaga si PRRD, mga sangkay, na hindi na mahirapan doon. Ang gusto ko, mga sangkay, kumbaga, magsasalita ako na wala po sa emotion. Gusto kong mabalik siya sa Pilipinas. Dito na lang litisin kung ano man po yung kinakaharap niya, mga sangkay. 'Di ba? Sasabihin ng iba, wala namang final na case dito. Eh di mag-file dito. Ganun lang kadali para malaman natin kung ano talaga yung totoo, mga sangkay. Alright? Ganun lang naman kasimple. So ano po ang inyong opinion? Trump at China daw, mga sangkay, umatake na sa ICC. Ano kaya mangyayari? Ililigtas ba nila si PRRD? Just comment down below. My advice is to pray for our country. Let us pray for our president, our vice president, pray for Duterte. Yun po ang ating magagawa bilang isang Pilipino. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.